So yan, good morning mga kababayan, mayong buntag sa inyong tanan. So ngayong araw ay nagbaklas na po ako ng porma sa mga poste na may nabuhusan kahapon. Kasi gagamitin pa yung mga porma na nabaklas. Kaya kailangan tanggalin para malipat sa iba. So pakita ko lang mga kababayan yung poste namin na aming natapos ng nabuhusan, nabaklas na yung porma. So let's go. Kita nyo po yan, napakatuwid po niyan. So pati dito, so yan, talagang napakaganda. So ito ay pwede nang hindi natin plasteran po ito. So ang gagawin na lang dito ay babatakan na lang po diretso. So bali yung filing ng hollow blocks natin dito ay papasok lang po ako dito ng 2 cm para sa plastering, para yung plastering natin ay mag-plasing dito sa labas ng poste, para wala nang plaster po mga babayan, kasi para madali pong gawin. So dito baka magtataka kayo na wala kayong nakikitang dowels dito katulad doon. So papakita ko po sa inyo mga kababayan kung paano yung paggawa namin para hindi masira yung plywood at hindi mabutas-butas. Tingnan nyo po yung forma namin ay walang pong butas yan. So ganito lang po yan mga kababayan. So papakita ko muna dito yung natapos ko ng natiktikan. So ayan, may dowels na po kasi yung dowels namin ay pinasok namin sa loob para hindi masira yung natin, pamorma. So ayan So yan po yung mga dowels natin. So ito po ay dowels po ito dito sa lintel beam, kasi maglalagay kami ng lintel beam dito para matibay po yung magiging filing ng hollow block dito, kasi marami yung panambak na kakailangan dito na side. So ayan, maglalagay ako ng lintel beam dito. So ayan, pati dyan hindi pa natapos sa tiktikan yan, may ganito din yan pati dito. So papakita ko mamaya sa inyo mga kababayan na nakalabas na po lahat yung dowels. Hindi ko pa sinample lang ito mga kababayan, baka magtaka yung may-ari bakit walang dowel. So sa mga viewers natin na makikita nila na ganyan yung poste natin, wala mang bakal na nakalabas, pero meron yan na nakalubog sa loob ng concrete. Katulad dito po dadaan ang ating HB na number 6. So yan, so may dowels po yan at talagang nakaliko talaga yung dowel natin. Yung isa nito ay nakapasok talaga doon sa poste natin, para kahit iangat mo man ito, kahit hihilain mo ito, hindi mo ito matatanggal. So napakatibay na pamaraan. So kasi kadalasan binubutasan yung porma. So sayang yung porma pag nabutasan na, masira-sira na pagdating doon sa itaas. Okay lang sana kung isang gamitan lang. So kasi yung porma naming binili mga babayan, so pwede sana na umorder ako ng marami, pero may din tayo sa may-ari, may care din tayo sa may-ari, kasi pag ganito napakamahal yan, tapos pagtapos ng gamit niyan ay anong tawag doon, hindi na magagamit. Kahit sabihin ko naman na porsyento ako, pwede ako mag-order ng marami para isang na lang. Pero inisip ko din yung may-ari ng bahay, inisip ko din yung nila, kasi yung pera, yung budget, sayang yung mga materials. Tulad na itong mga kahoy na to, tulad nito mga kahoy, dami na po, na 150 po ito, at nag-order pa ako ng 150 para nasa itaas, para na din sa mga scaffolding. So pwede kong damihan, pero kinokontrol ko mga babayan dahil po may malasakit po tayo sa mga client. May malasakit po ako sa mga client na nagpapagawa sa akin, kasi hindi po biro yung pagpatayo ng bahay, malaki talaga yung gastos. Pero siniguro ko lang na maging matibay yung gawa ko. So yan, kahit palipat-lipat, kahit sabihin na malulugi ako dito, pero walang problema yan. Importante matapos ko yung project natin bago iwanan. So ayan, napakatuwid po niyan mga kababayan. Hanggang kung tingnan nyo dito sa
Parang isang ano lang. So ayan, dito natin tingnan kung makikita nyo po sa camera. So ayan o, tuwid na tuwid yan o, hanggang doon sa dulo yung 4 na poste na yan. So napakatuwid. So sample muna yan kasi magsisimula na sila dito magsukalo. So sa gabal yan pag naka-usli yung ano natin, kung nakalabas yung bakal natin. So papakita ko lang para makita dito sa video na may abang tayong nilagay. So dito nagsisimula na si Uncle mag ano dito, mag sukalo para sa pagbubuhos natin dito ng wool footing. Maglalagay tayo ng wool footing dyan. So malapit lang yung lintel beam. So pagkatapos ng lintel beam, floor beam naman yung paikot ng bahay. So matibay po ito. So pwede ko na sana hindi ito lagyan ng lintel beam, pero naniguro ako mga babayan, baka pumutok yung CHB natin dito na ilalagay. Kahit sabihin natin malaki na yon, number 6 yung hollow blocks na ilagay dito, pero sure po na hindi mag back job yung trabaho para hindi ulit-ulit. So yan, at napormahan na din yung 3 poste dito itong kasunod dito, yung mga linya ng poste na ito patungo hanggang doon sa itaas. So tapos na pormahan lahat. At dito naman yan, tapos na yung nabuhusan. So ito bubuhusan yan ngayon. So baka sa Lunes mag-impisa na kaming mag ano dito, mag pile ng CHB. Yan. Grabe, ang init. Bawi kahapon. Ang dilim kahapon, malilim. Pero ngayon, grabing init. Maaga pa, pero wala na. Masakit na yung init. Mabuti at may ano, naka-technique si Uncle, oh. Technique na hihiro. Oh, dire kilid. Kahit napanay-kuan diya, sukalo. Tanggalon ta ng gamuta, no. Labay ta nas layo ng nadiagatang, oh. Dali, kay maborom ning kalutan ni sa sinta. Yan. Tibay talaga pag gagamitin yung 3/4. So walang bahid ng putok. Ayan, no, walang tuwid talaga, maayos talaga yung poste pag gawa. Basta makapal na plyboard yung gagamitin. Pag manipis, hindi talaga may iwasan doon na may mga diferensya yung poste. So itong poste namin wala nang plaster to, babatakan na lang po ito diretso sa itaas. So yan, magandang hapon mga kababayan. Tapos na po yung pagbubuhos ng mga poste. So yan, so binaklas na yung forma doon sa baba kasi ginagamit namin yung forma doon para mapormahan po lahat. Ito pong mga labusan, ito po yung bottom bar ng ating beam. So dyan papatong yung grid beam natin. So yan, so yung iba hindi na namin pinutol yung tulad nito, hindi na namin pinutol yung ano dito, plywood, para hindi masayang at magagamit pa ito sa itaas pangdugtong natin kasi concrete po yung columns natin. So ayan, hanggang dyan lang po yan sa libilado. So yan, may mga libil na po yan at tinalian natin yan ng ayan, no, yung kung makikita nyo yan, may parang tie box na nakatali dyan. Yan po yung libilado natin paikot ng buong bahay. So yan, ito na lang. At kung matambakan na ito, yan po yung kalaki yung tatambakan, no. Ganyan po ka taas hanggang dyan sa may dyan nakadugtong pa tayo kasi short yung plywood natin. So dinugtungan namin. So yan, pero itong dito ay tuloy-tuloy na yan kasi yung plywood is 244 cm lang po yan. So yung magiging height natin ng ceiling is nasa 3 meters. So may ano tayo, may madagdag tayo na, pero inasimbol na namin nasimbol na namin
yung plywood, dinugtong na namin yung plywood para pag nagbuhos na ay diretso na at wala nang putol sa mga poste. So wala nang putol para magiging matibay yung poste natin. So dito tinanggal ko na yung mga kahoy dito kanina. So yan, kung nakita nyo wala na po mga kahoy dito para ready na po ito tambakan bago tayo maglagay ng grid beam dito. So tatambakan muna to at doon nakapagsukalo na. So yan, may mga vertical na ding na tayo. So bukas bubuhusan na yan para pagdating ng hollow blocks ay magsimula na po mag-asintada. So isang linggo na po yung paggawa namin dito, pero ganito na po yung nangyayari. So yan, naitayo na po lahat yung mga columns. So yan, time check tayo ngayon, alas 5 na. So lahat nabuhusan na. So pati dito, ayan, doon. So paikot. So yung mangyayari dito yung grid beam natin sa gitna, pati dito hanggang doon. So paikot din, so para maging matibay po yung bahay at nakapundasyon talaga ng matibay. So columns natin is nasa 30 yung lapad niya o 1 foot. So at yung buka naman niya, yung lapad is 18 centimeter. So ayan, poste na yan, hindi na tayo magpapalitada niyan. Pagkatapos pwede na yung itong mga ganito, i-jiri na lang to para maging plain, para ditso na batakan, patak na po yung katapat dito. Ayan, so tapos ng hukay doon, dito na lang paikot, nasukaluhan na. So dito hindi pa po nasukaluhan kasi bago lang po itong nabuhusan dito. So antayin muna natin ang tamang curing time nito bago tayo magbaklas ng forma. Kaya lang binaklas ko doon para magamit yung mga plywood na ginagamit dyan sa baba. Kasi ano tayo, tipid po sa plywood para hindi magastusan ng maigi yung ano natin, client. So kung bibili tayo ng maraming plywood, so pagkatapos ay ano na, hindi na magagamit. So kahit papaano palipat-lipat, so ang problema yan sa akin. Kahit ano tayo, porsyento yung labanan natin dito, ang problema. Kasi yung sayang kasi yung mga plywood na hindi na magagamit pagkatapos ng bahay na ito mga babayan. Kaya mas maiging palipat-lipat lang natin yung ano natin. So ating plywood kahit matagal-tagalan tayo ng kunti. So yan na, nakapagsukalo na, nakapaglagay na tayo ng ano doon, mga vertical para maitayo, mabuhusan na yan bukas. So ayan, naglabasan na po yung mga dowels natin mga kababayan. So ayan, hindi po yan nakabarina, so talagang nakatali yan sa loob. So ayan na, talagang nakatali yan. So kita nyo yung forma natin ay hindi nabutasan. So yan, pati doon yan. So pag matapos na po itong masindadahan, so maglalagay pa ako ng lintel beam dyan. Pagkatapos natin dyan, lalagay tayo ng lintel beam tapos buhos. So pagdating naman dito sa baba, ito na yung grid beam na maglalagay tayo ng stirrup kagaya din, ganito din kalaki sa poste. So talagang matibay yan, ganito kalaki yung gagawin din nating beam dito sa itaas. So matibay at 16mm yung mga poste natin, no? 6 na piraso yung bakal, so may dalawang 12, so 16, 4. So napakatibay mga kababayan. So at ganda ng mga poste natin. Ayan. Yun lang mga kababayan, maraming salamat pa rin sa inyong lahat. So thank you so much sa panunod at pagsuporta ng aking channel. So maraming salamat sa inyong mga kababayan, lalong-lalo na po sa hindi nyo pag-skip ng ads. So maraming salamat at manood lang kayo palagi sa ating video para may idea din kayo kung
kayo na po yung magpapatay ng bahay kung magkano pala yung gagastusin. So yan. Itong bahay na ito mga kababayan ay ang sukat po nito is 10.60 meters by 10 meters. Ayan, 10 meters kasi 960 lang kasi ito sa plano. Tapos nagdagdag kami ng 40 cm kaya nagiging 10 meters na po yung galing dito sa gilid. So ayan, 10 meters na po yan. So ang doon pa pahabang ganun is 10.60 meters. So ayan, noon po yung sukat ng bahay. So yun lang, at thank you so much. God bless. Ug amping mo tanan.